Yan, sorry today po mga kabiyaya. Inaliyahan ko po ang lahat na tumalo. At pagin ko lang na ating sa You are Charito. You are blessed and highly favored by God in Christ. So today, let's come with grateful hearts. Hindi tayo nandito dahil perfect tayo. We are here because of His grace. And by His grace, we are loved, we are saved, and we are forgiven. And we are invited to His presence. Sabi nga po sa Matthew 21:9, Hosanna to the Son of David. Blessed is He who comes in the name of the Lord. And that same praise, that same declaration, pwede po natin i-alay kay Jesus ngayon. So as we sing, let's not hold back. Let's sing praises to the one who saved us. Let's sing Hosanna.
mag-shout, Hosanna. I-alay natin yung mga puso natin dahil hindi lang siya tagapagligtas. Siya ay hari. Sabi nga sa 1 Timothy 6:15, the King of Kings and the Lord of Lords. Siya yung hari above all our situation, above all our struggles, and every season ng buhay natin. The same Jesus we worship with joy is the King who came with purpose and love and grace to save us. So as we turn into the next song, let's worship Him with our voices and with full surrender, knowing that He reigns over all. Let's sing King of Kings. Mercy
sa katapatan ng Sampo. Ito ang pinakamagandang regalo. Pinakamagandang biyaya doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, at dahil sa tagpong iyon, kami ligtas, kung ngayon pinagpalang pinagulan ng Panginoon. Gawin kami dapat ikatakot namin sa araw-araw na nakita namin yung krus, Panginoon. Nagkakaroon kami ng lakas sa harapin mo. Mahamon sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. You deserve all praises. You deserve all the glory, Panginoon. Sa iyo po ang mataas na pupuli, pagsamba at pasasalamat sa utang sa mga Panginoon, Panginoon Jesus. Amen. Isang pinagpala at masayang umaga sa ating lahat. Amen? Amen? Nakakatuwa at sa inyo may dalang palaspas. Wala ba talaga? Wala ba kayong iniwan sa labas? Wala. So, okay. Hindi na natin yan ginagawa at hindi natin yan kailanman kailangan gawin sapagkat hindi naman tayo mga Hudyo. Tama po ba? Kaya lang baka may Hudyo dito. Tingnan mo nga katabi mo, baka Hudyo yan. Hindi naman, wala. So bago tayo magsimula, pakibati ang inyong mga katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Amen? Praise Jesus. He is the King of Kings. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, ang ganda mo. Akala nila na. Bakit? Bakit ka mukhang maganda sapagkat nakangiti ka? Di ba sabi ko pag ako nandito sa unahan? As much as possible, I want everyone to wear their smile. Iyan ang isusuot natin na walang kapantay na kagandahan. Amen? Bakit? We are Charito. We are blessed and highly favored. Lahat ng na kay Kristo, ang kinin mo, ikaw ay pinagpala at pinaboran. Amen? Pakitaas nga ng mga kamay ng mga anak ng Diyos. Ipalakpak yan naman ang kamay mo. Okay? So nakikita nyo sa PowerPoint, the triumphant entry. Jesus, the King of our hearts. Tanungin mo kayong sarili, si Jesus nga ba ang hari ng aking puso? Amen? Amen? Amen.
Si Jesus na ba ang haring nakaluklok dyan sa aking puso? Kasi before tayo ma-born again, yung upuan dyan sa puso natin, ang nakaupo dyan ikaw. Tama? Bakit ikaw? What's happening? Bakit ikaw? Sapagkat gusto mo ang nasusunod. Tama po ba? Tama po ba? Ayaw niyong aminin eh. Dati nung wala ka pa kay Kristo, ikaw ang nakaupo dyan, nasa gitna, at ikaw ang nasusunod sa kung ano ang gusto mo. Ang iyong pride, ang iyong mga gusto ang nasusunod. Pero once na ikaw ay na-born again at nagkaroon ka na ng relasyon kay Jesucristo, ang nakaupo na dyan, sino na? Si Kristo. At siya na ang iyong hari. Amen po ba? Amen. Lahat ba dito si Jesus ang hari ng kanilang mga puso? Amen. Amen. So sa umagang ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa ministeryo ni Jesus, ang kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Hindi ito madalas na naipipreach, but we opted to preach this today. Amen? So pansamantala natin iiwanan yung ating topic na your next season is coming to give way to the journey of Jesus, going, and as we celebrate the Holy Week. But let us pray bago ang lahat. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Lord, maraming salamat sa pag-aawitan ng iyong mga anak. Indeed, O God, you inhabit the praises of your people. Nasa kalagitnaan ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming audience. Ikaw ang nakakakita ng mga puso namin na uhaw na sumamba sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sapagkat kilala mo kami. Ikaw, Panginoon, ang nakatatalos kung tunay nga ba na ikaw ang naghahari sa aming mga puso. Hayaan mo, Panginoon, na ang mensaheng sa umagang ito ay magbukas sa amin upang aming alalahanin ang iyong dakilang sakripisyo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Ama. Ikaw ang aming tagapagturo. Gawin mo lamang ang iyong lingkod na daluyan ang iyong pagpapala at aming maintindihan, Panginoon. Maintindihan namin ang nais mong iparating sa umaga nito. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So muling magandang umaga mga kapatid. Sabi ko nga, isa sa pinakamahalagang pangyayari sa ministeryo ni Jesus ay ang matagumpay ng pagpasok sa Jerusalem, or what we call the triumphal entry. May mga nalilito, bakit triumphal entry? Hindi triumphant entry. Triumphal and triumphal are two adjectives. Adjectives po yan na kung minsan nagkakamali ng gamit. Pero yan po, ang pag sinabi mong triumphal, I want this very simple. Yan po ay event. Okay? Event or celebration. Pero pag sinabi mong triumphant, ito po yung feelings. Ito yung nararamdaman mo over victory out of that celebration. Amen? Naintindihan po ba? So, triumphant is the event. Triumphant is the feeling. So, sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, at ito ang simula ng linggo ng kapistahan ng pagkabuhay o Holy Week na humantong sa krus. Humantong sa krus, siya ay isakay ng isang batang asno bilang pagtupad sa propesiya. So, tandaan natin, ito po ay pagtupad sa matandang hula o propesiya na nasulat sa Zechariah chapter 9, verse 9. Mamaya po ipapakita ko sa inyo ang versikulo.
At sa kanyang pagdating, sumisigaw ang mga tao ng Hosana. Hosana. At karamihan ay naglatag ng kanilang mga damit at sanga ng mga puno. Yan po yung palaspas ngayon. Okay? Sumisigaw ng Hosana. Anong ibig sabihin ng Hosana? Iligtas mo kami. Or save us. Iyon yung kanilang sinisigaw noon. Ngunit, datapwat, ang mga tao noon at karamihan ay hindi pa rin nila nauunawaan ang tunay na kaligtasan na dala ni Jesus. Amen. Hindi nila alam. Sila ay naghahangad ng pansamantalang kalayaan mula sa Roma. Ngunit si Jesus ay dumarating upang maghatid ng walang hanggang kaligtasan. So, ibang motibo ng mga tao na sumisigaw ng Hosana, ang gusto nila, iligtas sila sa mapang-api na rehime ng Roma. Pero hindi nila naiintindihan, si Jesus ay dumating para maghatid ng walang hanggang kaligtasan. Tanong, tinanggap po ba natin si Jesus para sa kung sino siya o para sa kanyang o kung ano man ang inaasahan natin na ibibigay niya? Which of which? Kayo lamang po ang makakasimbang niyan. So today, as we focus on recognizing Jesus as the King of our hearts, amidst the shouts of Hosanna and the crowd's adoration, let us pause and reflect on our lives. Are our hearts truly surrendered to the reign of Jesus Christ? Do we genuinely acknowledge Him as our King? Paano na ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem calls us to surrender and worship Him wholeheartedly. Amen. Napakatahimik ng lugar na ito. Binabalik niyo ba ang inyong mga alaala? Nakikita niyo si Jesus habang siya'y nakasakay sa batang asno, pumapasok sa Jerusalem at sinasalubong ng maraming tao na maraming mga palaspas. Inilalatag ang kanilang mga balabal, ang kanilang mga damit sa daanan. Tila baga nagbibigay ng papurit pagsamba, pero iba ang kanilang hinahangad. Hindi kaligtasan, kundi pansamantalang kalayaan sa mapag-abusong mga Romano. Amen? The triumphal entry of Jesus to Jerusalem, ito po ay nabanggit sa the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. Synoptic Gospel. Sa Matthew po, nabanggit ito sa Matthew 21, 1 to 11. Hindi ko na po yan dyan nilagay. Sa Marcos naman, ito ay nabanggit sa Mark 11, 1 to 10. Sa Lucas naman po, ito ay nabanggit sa Luke 19, 29 to 37. At sa John po, ito ay nabanggit sa John 12, 12 to 19. Okay. Let's start. Papakita ko po sa inyo ang versikulo. Pinili ko po na sa pambungan ito ay babasahin natin sa wikang Tagalog. At kinuha natin sa Mateo 21 verses 1 to 11. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga ulibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Ito po yung paghahanda. At ito yung kanyang ibinigay na instruction. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno nakatali kasama ang kanyang anak
Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. So ang back page po ay House of Unripe Figs. Tahanan po yan ng mga hindi pa hinog na mga, ano yung figs? Igos. Okay? Ito po ay biblical village on the Mount of Olives near Jerusalem. Ito po yung starting point ng triumphal entry. Bakit batang asno? Bakit young donkey? Ito po ay under 1 year old at ito po ay lalaki. 1 year old. Sinakyan ni Jesus. Mamaya makikita natin ba. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. So this is a fulfillment of the prophecy in the Old Testament. Ito yung propesya. Verse 5. Sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo. Tingnan mo ang iyong hari. Sino yung hari na nabanggit sa Old Testament? Si Jesus. Tingnan mo ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba. Masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno. Sino yung nakasakay sa isang asno? Si Jesus. At sa isang bisiro na anak ng asno. Bisiro young donkey. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inuutos ni Jesus. So sumunod sila. Verse 7, dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro. Sa ibang salin po, foal of a donkey. Ibig sabihin kasi pag foal of a donkey, ito yung batang asno na unbroken animal. It signifies an animal that has never been beaten. Batang asno, hindi pa ito nasasakyan kahit kailan kasi bata pa. Kaya nga, unbroken animal. Anong ini-emphasize nito? This emphasizes the miraculous nature of obedience. Amen. Mismo yung asno, mayroong pagsunod. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balaban at sumakay si Jesus. Ito na, maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Ito po yung pagsalubong ng bayan. Pinarangalan nila si Jesus. At ang pagpaparangal nila, naglatag sila ng kanilang mga balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Verse 9. Ito na yung pagpupuri. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa Kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila sa bawat isa. Ang sabi ng iba sa Jesus, ang propetang taga Nazareth sa Galilea, sagot na karamihan. So ang pangyayaring ito ay nagpasimula ng mahal na araw. Na nagpapakita kay Jesus bilang ang matagumpay, ngunit mapagpakumbabang hari. Amen? Ito ay naganap bago ang kanyang huling hapunan, bago ang Last Supper. Ito munang triumphal entry. Pagdakip at pagpapakasakit at ang kanyang muling pagkabuhay. So this marks the starting point of the Holy Week.
Pero bago natin yan maunawaan, kailangan nating makita what are the key contextual factors before Jesus' triumphal entry to Jerusalem. Mahalaga ba ang context? Amen. Sa pag-aaral, mahalaga ang context. Bakit nangyari ito? Ano ang mga bersikulo bago o mga bersikulo pagkatapos ng pinag-aaralan? But I will make it very short sapagkat context lang naman po. Una, the raising of Lazarus. Sa John 11 po, ang pagbuhay na muli kay Lazarus, this marks an incredible miracle that caused a massive stir. Nagkaroon ng mga sabi-sabi, pag-uusap, at maraming nagtaka, leading many to believe in Jesus Christ. Dahil po sa binuhay si Lazarus, maraming naniwala kay Jesus. At nagkaroon ng mga bulong-bulungan. Ang galing. Ganon din ba yan ngayong panahon? Pag mayroong nangyayaring para sa kanila, kababalaghan, miracle, ito'y pinag-uusapan. Ito po'y nagpo-post sa Facebook. Ito'y pinag-chichismisan. So, leading many to believe in Jesus Christ before His final arrival to Jerusalem. Context. Crowded Passover atmosphere. The city was packed with pilgrims for the Passover festival. Ano yung Passover? Pasqua. Naalala niyo yung paglalagay ng dugo sa hamba? Passover. Okay? Passover festival creating a high energy. Bakit high energy? Politically sensitive environment where the people were actively seeking a messianic deliverer to overthrow Roman oppression. Bakit high energy? Naghahanap sila. Sino ang makakaligtas sila sa kanila sa oppression na ginagawa ng Romano sa kanila? Matataas na tax, maraming paggawa, at nabibigatan sila sapagkat ito ay compulsory. Yan ang gusto nila, magkaroon ng deliverer. Amen. Number 3, fulfilled prophecy. Nangyari po ang triumphal entry sapagkat may kailangan ma-fulfill na propesya. Jesus deliberately entered a donkey to fulfill Zechariah 9:9. Kailangan talaga ang tagapagligtas papasok sa Jerusalem nakasakay sa isang asno. Bago pa mangyari ang Mateo, years back, 1,000 years back, ihinulat na sa book of Zechariah. He was the peaceful, humble king rather than a war leader. Pag war leader kasi, nakasakay saan? Pag makikipagdigma, saan? Sa kabayo. Amen? Kung ikaw ay pupunta sa digmaan at kung ikaw ay warrior, hindi ka pwedeng sumakay sa isang asno na wala pang isang taong gulang. So, kailangan mong sumakay sa kabayo. But Jesus is the King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. Siya ay nakasakay sa donkey. Peaceful and humble king, rather than a war leader, contradicting popular expectations of a military messiah. Kailangan nyo makita ang Zechariah 9:9 to prove the prophecy. Pakibasa na po. Stop. Ganyan ba? Rejoice. Pakibasa po ulit.
flee. Daughter of Zion, shout! Daughter Jerusalem, see, your king comes to you, righteous and victorious, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Pakibasa po ang Matthew 21 verse 5. Ano po ba? Fulfillment po ba ang nasa Matthew 21:5 ng Zechariah 9:9? Yes. Fulfillment. Kaya bago pa nangyari yan, inihula na ng ating dakilang hari ay papasok sa Jerusalem, nakasakay sa asno, the king who is righteous and victorious, yet gentle and riding on a donkey, ibig sabihin, mapagpakumbaba. Next. The Pharisees' plot. Of course, the ruling religious authorities were alarmed by the growing popularity and were actually cooperating, conspiring to kill him. Nagselo sila, nabahala sila, at sila ay nagplano na si Jesus ay patayin. Basahin niyo yan sa John 11:45 to 48. Next. Preparation for death. Ito na yun. Triumphal entry is nearing para si Jesus ay mamatay. The event marks the start of Holy Week, with Jesus entering to face his imminent plan, sacrifice, knowing the same crowd, yung mga nagtapo ng kanilang mga balabal, yung mga sumisigaw ng Hosanna, 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 same crowd would soon demand his crucifixion. Amen. Kaya hindi lahat na nag-cheer sa iyo, totoo. Amen? That time of Jesus, same crowd na nag-welcome sa Kanya. Pero same people na nagplano na siya ay mamatay. At pagsamasamahin man ang mga tao noon na tuwang-tuwa dahil sila ay umaasa sa hari na magliligtas sa kanila laban sa Roma. Disappointed, frustrated. That's why they shouted, "Crucify him." Amen? Next, the symbolism of the donkey. May symbolism pa ang donkey. Alam natin na pag donkey, humility, humbleness. As Jesus approached, he did not just feel triumphant. Ay, okay na pala yung symbolism of that donkey. Sign of humility. Number 7, Jesus grief. Sa kabila na yun, si Jesus ay hindi talaga niya naramdaman ang kanyang tagumpay. Habang lumalapit siya sa Jerusalem, he did not just feel triumphant, he wept over Jerusalem. He wept over Jerusalem, knowing the city did not recognize the path to true peace. Alam ni Jesus, hindi siya tatanggapin sa Jerusalem dahil hindi naiintindihan ng mga taga-Jerusalem ang tunay na daan sa totoong kapayapaan. Amen? Tingnan natin ang versikulo. Lucas 13:34. Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings,
and you were not ready. Ito ang hinagpis ni Jesus. Sabi niya sa Jerusalem, gusto ko kayong ipunin kagaya ng inahin kung paano niyang iniipon ang kanyang mga anak. Pero ayaw niyo. You were not ready. Grabe, ibinuhos ni Jesus ang kanyang damdamin because Jerusalem did not really understand what Jesus is up to. You want to save Jerusalem. You want to save the people. You want to save the lost. Amen? Okay. So, may kalungkutan. So, pitong key context ng triumphal entry, the raising of Lazarus, the crowded Passover atmosphere, fulfilled prophecy, the Pharisees' plot, preparation for death, the symbolism of the donkey, and Jesus' grief. Ang kalungkutan ni Jesus. Yan lamang po ay aking introduction. Let's see the 3 significant points on Christ's triumphal entry. Tingnan natin ang mga napakahalagang mga puntos ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Number 1. Jesus shows true humility. Sabihin mo nga sa katabi mo. Ulit, ipapakita ko sa inyo muli yung Zechariah 9:9 and Matthew 21:5. Ano pa dyan? See, your king comes to you gentle and riding on a donkey. Mapagpakumbaba. What is the symbolism of the donkey? Donkey symbolize peace and humility. Jesus' choice demonstrates that his kingdom is not established through force, but through obedience, love, and service. Yan po ang sinisimbolize ng donkey. His kingdom is not established through force, but through obedience, love, and service. And it is being humble. Riding on a donkey symbolizes that Jesus is a humble king. Amen? Contrast with human expectations, the crowd expected a king to overthrow Roman oppression. Jesus' humility was contrary to popular notions of power. He is a king who conquers hearts rather than nations. Kinakangker niya mga puso natin at hindi ang kabuuan. Kasi pag-conquer niya ang puso ng bawat isa, everything will fall on its proper perspective. Amen? Jesus embodies kenosis. What is kenosis? It is a Greek word for emptied himself. Describes Jesus setting aside his divine glory and privileges to become a human servant, obedient even unto death. Inalis lahat ni Jesus yung kanyang mga pribilegyo. Bilang hari ng mga hari, pag-aari niya ang lahat. He is the darling of heaven, pero sinet aside niya lahat iyon to become a human servant, obedient even unto death. It signifies voluntary self-renunciation, not a loss of divinity. Hindi nawala ang pagka-Diyos ni Jesus. He is 100% God, 100% human. Amen. He did not lose his divinity, emphasizing humility and obedience over self-ambition. Versikulo. Philippians 2:5-8.
in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Pwede po ba bilang Diyos, isang ganyan lang ng kanyang kamay, pwede lahat ng bagay makamtan niya? Pwede lahat ng tao sumunod sa kanya? Pwede niyang magicin lahat? Pero tayo ay nilikha. Nilikha tayo na may sariling binigyan ng karunungan at binigyan tayo ng choice. Hindi niya ipipilit. Kahit ang kaligtasan niyo, kaligtasan natin, hindi niya ipipilit. It is your choice. Amen? Amen. So, ano ibig sabihin po nito? Yan, verse 7. That rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. Incarnation, nagkatawang tao, ang Diyos. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. What a wonderful Savior we have. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sinong tinutukoy dyan si Jesu Cristo? Who were in the form of God, taking a human form, his incarnation, and the role of a servant. This calls for humility for all of us. It serves a call for us Christians to be humble and prioritize others over ourselves. This mirrors Christ's action. Inuna niya tayo. Inuna niya tayo. Inuna niya ang kapakanan natin. Nung nawala, nasira ang relasyon ng tao sa Diyos, instantly, meron na provision ng kaligtasan. Amen. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, sino man, believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen? Amen. The triumphal entry prefigures the cross, and humility is central to salvation. God's strength is made perfect in weakness. Alam niyo po ba, minsan sa buhay natin, tayo ay naging humble. Humility. Nung tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nawala yung kataasan natin, tama po ba? Nawala yung kataasan natin at tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay. That is humility. Amen? Kasi may mga tao mataas, hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Kaya ko, ako lang, at the end of the day, wala akong aasahan, sarili ko lang. Pero, nung narinig niya ang mabuting balita, at naintindihan niya ang mensahe ng cross, ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo, somehow, that moment, tinanggap mo siya. That is humility. Palakpakan niya ang inyong sarili. Reflect on your personal life. This is a practical application. Are there areas where pride, ambition, or desire for recognition lack God's work in you? May mga area ba sa buhay natin na yung pagmamataas, yung ambisyon na pangsarili,
yung kagustuhan ng ma-recognize, gusto mo bida-bida ka. May mga areas pa ba sa buhay natin na nandoon yun at nabablock yung gawain ng Diyos dahil sa mga sariling agenda? Tahimik niyo. Dahil totoo tayo, sometimes, somewhere, meron. Amen. Minsan yung kislot, nangyayari, ay, wag na muna. Kasi, meron akong ganito, ganyan. Amen. Hindi natin namamalayan. Pride, pride, pride. Amen. True greatness, true greatness is reflected in service, not status. Gusto mo maging dakila ka, it is reflected in service, not in status. Hindi mo titinan kung sino ka, kung ano ka. Amen? Consider acts of humility in daily life, even in helping someone without being noticed. Hindi kailangan na lahat na ginagawa mo, binabroadcast mo. You can do acts of kindness in secret. Amen. May tinulungan ka, hindi mo kailangan i-broadcast. Amen. Forgiving someone who doesn't deserve it. Kaya mo nang baliwalain, patawarin, kahit na hindi kapag kapatawad ang tao na yan. Example, may mga CEO ba na mga talagang mayayaman? Yes. May dating? Na may-ari ng mga factory, nakakakita kayo ng mga CEO na kahit ang sasakyan niyan, limousine, magarang sasakyan, pero kaya pa rin umapak sa factory kaniyang pag-aari. Ma-mention ko lang, kilala niyo ba si Ami, may-ari ng San Miguel Corporation? Hindi ko lang alam kung Christian siya. Pero makikita mo, sabi niya nga ang mga anak niya, pinatapos niya, pero hindi niya pinapatrabaho sa ibang kumpanya. Magtatrabaho kayo sa kumpanya ko, pero magtitrain ka sa posisyon na pinakamababa. Humility? Yes. Nakaboots. Kung tutusin nga ang damit ng tao na yan, lahat puro itim. Para hindi na siya mahirapan maghanap. Yun ang isusuot niya. Ikot siya, ikot dito. Ang dami niya and I hope, and I pray na ang tao ito ay makakilala. Nakaboots. Kinakausap ang mga taong lahat. Hindi niya alintana kung sino siya, kung ano siya. So, it mirrors Jesus' leadership in God's kingdom. Amen? It is measured by love and service, not titles or power. Amen? Number 2. Tatlong points lang po ito. The crowd's praise reveals misunderstanding. Hindi nila naintindihan yung kanilang pagpupuri. Hindi pala nakasentro sa totoong pagpupuri. That because the crowd wanted a king for the wrong reason. Okay? Matthew 21:8-9. A very large crowd spread their clothes on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowd that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna, in Greek word, save us, to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Hosanna in the highest heaven. So the event that are recorded as taking place in that passage happened in conjunction with the celebration of Passover in Jerusalem.
For the Passover in particular, yung mga Hudyo po ay pupunta sa Jerusalem galing sa iba't ibang mga bansa at magpapakita sila na maraming attendance. Amen. The crowds could be massive, and some estimation believe it was possible on that day that Jerusalem swelled with more than 2 million people at the time this event was recorded. Ang dami pong tao magse-celebrate ng Pasko. All the time these things were taking place dahil yung mga katuruan ni Jesus, yung mga milagrong ginawa niya, ay talaga naman nagpasikap ni Jesus. Marami ang namangha sa katalinuhan ni Jesus at maraming milagrong ginawa. Lalong-lalo na yung milagro ng pagbuhay ni Jesus ni Lazarus sa mga patay. So, interesado marahil yung mga tao na sa event na yun, makita mismo si Lazaro at makachika siya. Amen. Alam ko naman ang mga tao na chismoso. Ano bang pakiramdam nung namatay? At anong pakiramdam nung binuhay ka ni Jesus? So, gusto nila sa panahon na yun, makakita ng maaring milagro mismo na nandoon si Jesus. Wait. Ano sabi dyan? Hosanna means save us. The people desired salvation, but their understanding was limited to political liberation. So, save us. Pero, hindi salvation, hindi spiritual salvation ang hanggang nila, pero yung understanding nila, limitado lang, pang-politika. Amen. Parang sa atin ngayon, minsan pag may butuhan, puro politika na lang. Amen. So, ang gusto nilang makita ng milagro, makita si Jesus, iluklok si Jesus bilang hari sa time na yon dahil nga sa pagrulol ng Roman Empire, ng Roman government. Roman soldiers will walk their streets, Roman officials enforce Roman laws na lalong nagpapahirap sa mga tao. The Jewish people were even forced to pay taxes to the Roman treasury. This irritated them. Inis na sila, bigat na sila. So, yung mga silos na mga Jews gusto na mag-lead ng revolts against Roman authority. So, magkakagulo na kasi mag-aalsa na. More than anything, many of them wanted to see their nation restored in independence. Gusto nilang kumawala and an autonomous rule. They wanted their own king who would establish their nation to a place of prominence once again. So gusto talaga nila kalayaan at gusto nila mag-establish ang hari na siyang papalaya sa kanila. Their praise was sincere, yet expectation driven. They wanted Jesus to conform to their agenda, not God's plan. So, anong gusto nila? Anong klaseng salvation ang gusto nila? Anong klaseng salvation ang kanilang hinahanap? Anong klaseng king or savior did they really want Jesus to be? Ano ba talaga ang gusto nila? Today, many believers worship God for what Jesus rather than who He is. Many believers would worship God for what He gives rather than who He is. Sinasamba ang Diyos,
And many Christians, even nowadays, sinasapa ang Diyos sa kung ano ang ibigay, hindi sa kung ano talaga ang Diyos. True worship honors God's holiness. Kung tayo nagsasamba, kailangan makita natin na ang Diyos ay banal. Kailangan makita natin, hindi lamang sa mga pagpapala na natatanggap and expecting for many blessings na ibibigay pa sa atin. China-challenge tayo ni Jesus sa ating pagsamba. Nasambahin natin siya for His character. Amen. Worship Jesus for who He is. Not for provisions, not for convenience na ibibigay niya sa atin. Worship becomes transformative when it aligns to God's plan, not over expectation. Amen? Amen? Sambahin natin ang Diyos, hindi sa kung anong mga material na bagay, kundi sambahin natin ang Diyos dahil kung ano siya, hindi sa mga ini-expect natin. Amen? Amen? Number 2. Jesus' mission, nabigla kayo, akala niyo babalik tayo sa number 2. Jesus' mission remains clear. Ano ang mission niya? Follow Him faithfully. Not just follow Him, but follow Him faithfully. To follow is one thing, but to follow Him faithfully is another thing. Amen? Matthew 21:10-11, when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" The crowds answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Jesus entered Jerusalem fully aware of what awaited Him. Diyos si Jesus, tama, alam niya ang mangyayari. At niya ang nangyari before the time began, alam niya. At ito ay nakasulat at alam ni Jesus anong pagdadaanan niya. Ano pakibasa tapo ng malakas? Anong pagdadaanan niya? Suffering and the cross. Betrayal, mockery, suffering, and the cross. The crowd misunderstood Him, yet He remained faithful to the Father's plan. This demonstrates that obedience to God often requires courage, persistence, and clarity of purpose. Jesus' obedience contrasts with human tendency. Ano yung tendency ng mga tao? To seek approval. Pag sinabihan ka, yes, tataas ang iyong ego. Gusto mo approval. At pag gusto mo ng approval, palagi kang mabibigo. Dahil pagdating ng panahon, merong dadating na mas bibigyan din ng approval. Amen. Avoid suffering. Ayaw natin ng suffering. Pero si Jesus, nag-suffer. Matindi. Amen? Or follow convenience. Kung saan na lang convenient, doon na lang ako. Amen? Okay na ako dito. Okay na ako dito. Maglinis ng church. Sayang ng oras. Ang layo ng bahay ko. Hindi ako nagpaparinig okay na yan. Katabi naman yan ng bahay ni pastor. Tatawid lang siya. Walis na lang siya. Hindi naman ako nagpaparinig. Convenience. Approval. Ayaw ng sakripisyo. But faithfulness is not popularity driven. God's mission may conflict
with worldly expectations, but ultimate victory is spiritual and eternal. Okay? Being faithful is not popularity driven. Magkailangan maging popular. Pwede kang gumawa ng tahimik. Pwede kang maglingkod ng tahimik. Walang nakakakita. Hindi mo kailangan ng recognition ng tao. Dahil yan ay makikita at mararamdaman. Amen. Hindi mo kailangan maging loud. God's mission may conflict with worldly expectation. Ang mundo mag-expect ng sobra ng bongga-bongga at mapapagod ka. Mapapagod ka. Tandaan natin, ultimate victory is spiritual and eternal. Lahat ng bagay ay lilipas. Only what's done for Christ will last. Amen? Lahat ng bagay lilipas yan. Maglingkod ka. Be faithful. Dahil ang matitira lang kung ano ang ginawa mo para kay Kristo. Amen? Amen? The triumphal entry foreshadows the cross. The path of humility, suffering, and obedience leads to eternal salvation. Practical and application. Are there areas in our lives where God calls us to obedience even if it is difficult or misunderstood? Amen. Minsan hindi aabot sa puntong hindi ka na maintindihan pero kailangan mong gawin. Amen? Sumusunod ka pa rin kahit mahirap. Faithfulness may involve sacrifice, patience, or walking on a lonely road, but always lead to spiritual growth and even God's blessing. Minsan malungkot yung dati mong buhay na pwede kang mamasyal anytime gusto mo. Ngayon hindi pwede. Hindi mo na pwedeng pagbigyan ng mga imbitasyon lalo na't alam mong may gawain. Amen? You prioritize God. Amen? Pero ano isinisukli ni Jesus? Ano isinisukli ng Diyos sa puso natin? Fulfillment, nakontentuhan. Nagsasuffer ako, oo. Hindi sa pagtataas ng sarili nung tinanggap ko po itong purpose ng buhay ko through Bishop Emmy. Sunday is not for me. Sunday is for Him. Amen. Lakwatsera ko, kaya pala nung bata pa ako, pinaglakwatsa na ako ng pinaglakwatsa ni Lord. Pinagsawa na ako sa mga outing, ganyan na. Kaya pala dadating sa punto, hindi ko nagagawin. Malungkot? Sometimes. Pero, inalis na niya. Inalis niya na yung gano'n ko sa mga bagay na yan. Amen. Amen. So, sometimes, lonely. Hindi nakakauwi ng probinsya, hindi nakikita ang mga mahal sa buhay unless lang video call or sila pumunta. Pero, it's okay. The time will come, we will meet together sa harap ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. But there are times na dyan ko talaga gumagalaw. Amen? Pero, faithfulness will involve sacrifice, patience, or walking on lonely road but always leads to spiritual growth and God's blessing. Seek ye first the kingdom of God, and all righteousness and all these things shall be added unto you. Saan ka ba? Palakpak na mga kabataan. Okay. Ano ang itinuturo sa atin ng triumphal entry ni Jesus? Mabilis na lamang po ito. What triumphal entry teaches us? Number one, Jesus leads with
humility. Greatness in God's kingdom is measured by service, not power. Number 2, worship must honor God's character. True praise is not expectation-driven, but surrendered and sincere. Number 3, faithful obedience matters more than popularity. Following God may be challenging, but leads to what? To eternal life. Amen? So, let's recap. What spiritual entry teaches us? Number 1, Jesus leads with humility. Number 2, worship must honor God's character. Number 3, faithful obedience matters more than popularity. 3 significant points on Christ's triumphal entry. Number 1, Jesus shows through humility. The crowd's praise reveals his understanding. Number 3, Jesus' mission remains clear. Follow him faithfully. Life application. Mabilis lamang po ito, promise. Number 1, lead with humility. Kung si Jesus ay naging humble, ano ito sa atin? We should also lead it with humility. Mark 10:43-45. Not so with you, instead whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave or of all. 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. May gusto lang akong ibalik na picture. Ayan. Life application. Naranasan ko po yan. Naghugas sa isang gawain. Saan ba yun? Sa Bulacan. May parte doon ng parang ipapakita mo yung humility. Nakalimutan ko na. Pero at that time, ang kailangan maghugas ng paa ay ang pastor at ang asawa. All of a sudden, the pastor came to me in secret in the kitchen. Sabi niya, Ate Sonia, pwede po ba? Ikaw na ang maghugas ng mga paa ng mga tao. Hindi ako hindi, pero nagtaka lang ako. So, ayoko nang sabihin kung bakit. Iba yung pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan. At habang hinuhugasan ko yung mga paa ng mga nakaupo, isa-isa kong lalapitan ng hugas ang paa, may mga umiiyak, may mga nahihiya, may nagtatakip ng mukha. Ate Son, huhugasan mo ang paa ko. Yes, masaya ako habang hinuhugasan ko. Minamasa-masahin ko ba? May hindi talaga umiyak na umiyak. Naranasan ko po yan. How much more si Jesus? Kasi ako nung ginawa ko po yan, masaya ako eh. Masaya ako na naghugas ng mga paa nila. So, hindi ko sasabihin na ayaw ko, pero nung panahon na sinabihan ako ganyan, wholeheartedly po, ginawa ko yan at hindi yan mawawala sa aking nagaanan. Amen? So, life application, lead with humility. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Philippians 2:3-4, hindi ko na po ipapaliwanag yung mga mensahe. Napaka-self-explanatory ng mga versikulo na ito. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests
of the others. Life application number 2. Worship God for who He is. Kailangan sambahin natin ang Diyos, hindi sa kung anong mga pakinabang, anong ibinibigay niya, dahil sa totoo lang, pag tayo nagsasamba, lahat ng blessing nakapila na para ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? At ang mahalaga po, ang mga blessing na yan, alam ang address kung saan yan dadalhin. Amen? Alam niya kung saan ka nakatira. Kaya yung mga blessing na yan, kakatok yan sa pintuan nyo at sigurado natutuwa ang Diyos na pagpalain ka at ikaw ay nakatakda para sa pagpapala. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya hindi mo na kailangan isalaysay sa Diyos ang mga gusto mo, ang mga wants mo, dahil alam niya ang makapagpapasaya sa iyo. Kagaya ng magulang natin sa lupa na gustong-gusto masayang-masaya na ibigay sa atin ang mga gusto natin. How much more the Father in heaven, through Christ, hindi ibigay sa atin ang mga design ng puso natin. Amen? Amen. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him on the earth. Life application number 3, obey God faithfully. Not just obey, but obey Him faithfully. Romans 14:15, if you love me, keep my commands. Sino nagsasalita? Si Jesus. If you love me, keep my commands. Mahal ba natin si Jesus? Sundin natin ang kanyang mga commands. Hindi to command na law. Amen? Yung command niya, prescription to na tayo rin ang makikinabang. Anong sabi sa 1 John 5:3? In fact, this is love for God. To keep His commands, and His commands are not burdensome. Amen? So Jesus today is inviting us to recommit ourselves. Alam ko, tayong lahat ay na kay Kristo. Ligtas na tayo. Hindi tayo sumisigaw ng husana para tayo iligtas. Iligtas sa ibang hinihingi ng mga Hudyo noon. Pero tayo ay ligtas na. But He wants our commitment. He wants Him to really be in the center of our hearts. Amen. Let's glorify God. Letting Christ be at the center of everything in us. Amen. Jesus is inviting us today to welcome Him into our hearts. Let us lay down our cloaks of pride. Sila, ibinaba nila ang kanilang mga balabal, ibang klaseng pagsamba. Pero Jesus wants us to set aside our cloaks, ang mga balabal natin ng pride, ng control and expectation. And let's proclaim Hosanna, not just in words, but with our lives and obedience. Amen? Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, sa mga choices natin, makita sa buhay natin. Amen? So Jesus wants us to recommit and to make Him really the King of our lives. Hindi pangalawa, kundi nangunguna. Yan sa jealous God, ayaw niya na may kapantay siya. Pag sinabing, love mo siya, ang gusto niya, He is the only one. Amen? 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 So, ngayon, huwag po natin hahayaan ang mensahe na ito na parang wala lang. Because it reminds
It reminds us of Jesus' sacrifice, Jesus' sacrificial love, and His rightful place as our Savior and Lord. It calls us to evaluate our relationship with Him and to surrender ourselves completely and letting Him to reign over every aspect of our lives. So, huwag nating hahayaan na mensahe ito na baliwala lang. Pinili po namin na itong, hindi po ito popular na topic, triumphal entry. Pero sa mensahe ito, iniimbitahan tayo ng Panginoon na gawin siyang center ng buhay natin. Yes, we are saved, but how does we live? Siya nga ba talaga ang hari ng ating puso? Iniimbitahan niya tayo na isurrender ang lahat sa atin sa Kanya completely and letting Him reign in every aspect of our life. And our big idea is, okay, life application, live with humility, worship God for who He is, obey God faithfully, and our big idea, pakibasa po ng malakas. Jesus is the King of my heart. Isang beses pa po. Jesus is the King of my heart. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Inaanyayahan ko po ang lahat ng tumayo. Tayo po ay manalangin.